Hindi naman magawang makapagsalita ni Mirror at sabihing may isa pang kwarto na nakalaan sana kay Suyok. Bilang isang saint ang pagtulog sa kama na may katabing lalaki ay malaking kasalanan. Inis man si Mirror ay patuloy ang pamumula ng kanyang pisngi, nilingan pa niya ang natutulog nating bida at sandaling tinitigan. Pilit niyang pinakalma ang sarili at nagsimulang manalangin ng tahimik, nang bigla na lang dumampi ang yakap ni Suyok sa mismong tiyan ng babae. Halos hindi nakahinga si Mirror sa magkahalong kaba at hiya. Kinabukasan dinala ni Mirror ang ating bida sa isang silid upang simulan ang pag-aaral kung paano mapapatay ang mga vampira. Walang nangyari sa kanila mga couple, kundi isang malakas na sampal pa ang natamo ng ating bida na nakabakat pa sa mukha niya. Sinabi ni Mirror na ang pangalawang armas nila upang patayin ang mga vampira ay ang silver. Kahit na ang pagkapit lang nito ay nagbibigay ng matinding sakit sa kanila, kaya't kamatayan ang dala ng mga armas at balang gawa sa pilak. Doon naunawaan ng ating bida kung bakit hindi namatay si Anaka gayong pinutulan niya na ito ng ulo. Matapos ipaliwanag ng babae ang mga paraan, sinabi ni Suyok na humihingi siya ng tawad sa nangyari kagabi. Ngunit bago pa man siya matapos sa pagsasalita, malakas na suntok ang ibinato sa kanya ni Mirror. Agad naman itong nasalag ng ating bida na laking pagtataka sa ginawa ng babae. Nang gigigil na sinabi ni Mirror na tigilan ni Suyok ang walang kwentang bagay at ituon ang pansin sa pagsasanay. Sinabi ni Mirror na kahit sanay na si Suyok sa pakikipaglaban, kailangan niyang matutunan na ang kanilang kakalabanin ay hindi mga tao. Alam ng babae na sa pamamagitan lang ng duelo nilang dalawa lalakas si Suyok, at sa dugong manggagaling sa kanya. Pagkasabi nun kaagad na sumugod ang babae at nagbabalang pumosisyon si Suyok. Mabilis ang bawat galaw ng babae na halos hindi makita ng ating bida, bagaman isa na siyang vampira hindi pa din niya magawang talunin ang babaeng saint. Ang lalaking nag-aakalang wala ng tatalo sa kanya noon, ngayon ay kinakawawa at babbog sa isang babae. Sunod-sunod na binigwasan ni Mirror ang ating bida dahilan upang dumura siya ng dugo. Bagaman nahihirapan, pinanggako ni Suyok sa sariling titiisin niya ang lahat ng hirap, at kakayanin kahit na ang impierno dahil isa siyang walang kinatatakutang black agent. Matapos ang ilang buwang pag-ayensayo, ikinatuwa ni Mirror ang progreso ng ating bida, gayunpaman alam niyang malayo pa sila sa kanilang puntiryang kakayahan ni Suyok bilang vampira. Bigla namang bumukas ang pinto at sinabi ng lalaking kailangang magmadaling pumunta ni Mirror sa sanctum. Kaagad namang lumabas ng silid ang babae upang magbihis at ibiniling mag-antay lang sa kanya ang ating bida. Matapos magbihis, tanong ni Mirror sa lalaki kung anong dahilan ng biglaang pagpapatawag sa kanya. Ngunit maging ang lalaki ay wala ding alam tungkol sa buong detalye. Dahil doon naisip kaagad ni Mirror na marahil dumating ang nakakataas na maaring magpatawag sa kanya ng biglaan. Sa isang banda, tahimik na sinundan ng tingin ng babaeng vampira ang papaalis na sasakyan, nakalabas ang pindil pa niyang saad na sa wakas ay nahanap na niya si Kim Suyok. Nang makarating si Mirror sa sanctum, agad siyang nagpakilala sa nakatalikod na lalaki, isang lalaking envoy na nanggaling mismo sa Vatican upang alamin ang isang bagay. Sinabi ng lalaki na nagagalak siyang makilala si Mirror at sa tagumpay nito, ngunit walang paligoy niyang tanong kung gaano ketotong may vampirang inaalagaan si Mirror. Sa kabilang banda sa loob ng hotel, ang tinutuluyan ni Suyok nagaganap ang isang masayang party. Pumasok ang isang lalaki at tinanong kung ilan ang taong naruroon, kaagad namang hiningi ng bantay ang ID ng lalaki. Ngunit nang dukutin nito ang bulsa sa damit, hindi ID kundi patalim ang kanyang kinuha, na mabilis niyang iginilit sa leeg ng bantay. Bumulagta ang walang buhay na bantay sa sahig dahilan upang magkagulo ang mga taong naruroon. Nagsitakbuhan naman ang ibang miyembro ng Vatican upang sumaklolo. Utos pa ng isa na siya na ang bahala doon at ilikas ng mga kasamahan ang mga tao. Bigla niya na lang nadinig sa likuran ang tinig na nagsabing sana ay kayanin niya itong mag-isa. Kasabay nun ang malakas na ingay ng mga sasakyan at pagkasira ng mga ito, nagsidatingan din ang mga lalaking tauhan ni Ana. 3 laban sa napakadaming mga naglalakihang lalaki ang laban, sa kabila nun ay hindi umatras ang tauhan ni Mirror na handang mamatay sa laban. Sabay silang sumugod sa isa't isa at nang masugitan ng isang lalaki ang lalaking miyembro ng Yakuza, laking gulat niya nang wala pang ilang segundo ay maghilam ang sugat nito. Nakita pa niya ang paglalaway ng lalaki at ang mapupula nitong mga mata na parang asong may rabies.
Sa huli ay napatay ng mga bastardong lalaki ang tatlong bantay, lahat sila ay kinokontrol ng dugo ni Ana kaya't lahat sila ay parang asong naglalaway at sunod Sun Yuren sa utos nito. Sa utos ni Ayaka nagdudumaling sumugod ang mga kupol na lalaki upang hanapin ang ating bida at dalhin sa kanya. Sinabi naman ni Ayaka sa isa pang babaeng vampira na mahusay ang ginawa nitong paghahanap kay Suyok. Nakangiting tanong naman ng squad leader 6 na si Coco kung maaari ba silang kumain pagkatapos makipaglaban. Sinang-ayunan naman ito ni Ayaka upang hindi masira ang ngiti ng babae. Matapos yon naglakad si Ayaka upang sundan ang mga tauhan. Inakala niyang madali lang ang misyon dahil wala doon si Mirror at ang mahuhusay nitong mga tauhan. Ngunit nang buksan niya ang isang silid doon tumambad sa kanya ang walang buhay ng mga kasamahan. Ang tanong niya kung paano ito nangyari gayong wala naman dong high-level na bishop. Bigla siyang napalingon sa likod ng madinig ang boses ni Suyok na bumati sa kanya. Sa kabilang banda patuloy naman ang pag-uusap ni Mirror at ng sugo ng Vatican tungkol kay Suyok. Sinabi ng lalaki na nais niyang madinig ang iba pang detalye sa susunod na Vatican meeting. Tanong pa niya kung nakita bang mismo ni Mirror ang kakayahan ng vampirang dinala niya. Walang duda namang sinabi ni Mirror na matapos ang ilang buwan na magkasama na sisigurado niyang hindi isang banta si Suyok, gayunpaman walang kasiguraduhan kung sa kaligtasan ba o sa pagkawasak sila maaaring dalhin ng ating bida. Sa ngayon isa lang ang alam ni Mirror, naiiba sa lahat si Suyok dahil siya lang ang may kakayahang tumayo sa gitna ng sikat na araw. Nagsimulang maglaban si Suyok at Ayaka, ramdam naman ng babae na damobel ang lakas ni Suyok kumpara sa nakaraan nilang paglalaban. Gamit ang patalim pinutol ng ating bida ang blood supply ni Ayaka, wala namang magawa ang babae kundi ang umiwas at dumpensa sa malaking agwat ng kanilang lakas. Biglang dinaklot ni Suyok ang damit ni Ayaka sa leeg at hinayla ito palapit sa kanya. Saka hinawakan ng mahigpit ang punyal sa kamay at bumwelo upang ihatid sa kanyang hantungan ang babae. Napapikit na lang si Ayaka sa tiyak niyang kamatayan bago pa dumampi sa kanya ang punyal, ngunit nang imulat niya ang mata hindi man lang lamapat sa kanya ang patalim. Napamura naman sa isip ang ating bida dahil sa di malamang dahilan. Animoy may kumokontrol sa kanyang katawan at pumipigil sa kanyang pagkilos. Natama ng liwanag ang isang babaeng kulay ahas na may alagang dalawang anaconda. Nang aakit na binanggit nito ang pangalan ng ating bida habang nakangisi. Ang babaeng ito ay si Katerina ang ikalimang leader squad ng Yae Anime Yakuza. Hindi pa din makakilos ang ating bida na nanatili sa kanyang kinatatayuan. Nakahanap naman ng pagkakataon si Ayaka at mabilis na tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Katerina sabay sabing hulihin niya si Suyok. Pinakalma naman ni Katerina si Ayaka at sinabing ito naman talaga ang kanyang plano. Biglang sumugod ang anaconda ni Katerina ngunit imbis na si Suyok ang atakihin, si Ayaka ang mabilis na pinalaputan nito. Ipinagtaka naman ito ng ating bida gayong malinaw na nasa iisang panig ang dalawang babae. Tanong ni Ayaka kung bakit ito ginagawa sa kanya ng babae. May kiling sagot naman ni Katerina na dahil nais niya lang itong gawin. Sa isip-isip ni Katerina kahit gaano kagwapo ang mga lalaking tao sa huli ay namamatay pa rin ang mga ito dahil sa sakit o pumapangit sa katandaan. Pantasya ni Katerina ang magkaroon ng vampirang lalaki at ngayon ay nasa harap niya na ito mismo. Puwersahan niyang pinahakbang si Suyok palapit sa kanya at wala namang magawa ang ating bida nang sumunod ang nagpupumiglas niyang katawan. Paglapit pa lang kaagad na ipinakapit ng babae ang matambok niyang kokomilon sa ating bida, sa kapuno ng pagnanasang sinabi na habang buhay niya itong aalipinin. Galit na pinagmumura ni Ayaka si Katerina at tinawag na pak-eret, saad pa niya na hindi papayagan ng kanyang Lady Ana ang pinaggagagawa nito. Ngunit natigilan si Ayaka nang sabihin ni Catherine ang lahat ng ito ay utos mismo ni Ana. Dagdag pa niyang bilin ni Ana ang tuluyang tapusin si Ayaka at ang kulang-kulang nitong kaibigan. Nang madinig iyon pilit-pading sinasaksak ni Ayaka sa isip na nagsisinungaling si Katerina, inalala pa niya ang ginawa ng babae para sa kanya maging ang mga pabor na ginawa niya para dito. Dahil sa sobrang kalungkutan at pagkadismaya hindi na nalabanan pa ni Ayaka ang laso na kumakalat sa kanyang katawan kaya't nawalan siya ng malay. Sinabi ni Katerina na magaling ang pinakita ni Ayaka sa loob ng mahabang panahon, ngunit dito na nagtatapos ang lahat sa kahumanda ang alaga niyang anaconda upang lamunin si Ayaka. Bigla namang malakas na sumigaw si Coco at tinawag si Ayaka kaya't sandaling natigilan ang babaeng ahas.
Nakangiting sinabi ni Coco kay Ayaka na tapos niya nang gawin ang lahat, na para bang nag-iintay na sabihin maaari na siyang kumain. Ngunit kalaunan napansin din ng kulang-kulang na si Coco na walang malay ang kanyang kaibigan. Nagsinungaling naman ang babaeng ahas at sinabing si Suyok ang may gawa nito kay Ayaka. Nagsimula namang humagulgol ang babae habang tinatawag ang pangalan ng kanyang kaibigan. Sa isip-isip ng ating bida ay mas lalong nadagdagan ang kanyang kaaway. Sinabi ni Katerina na huwag mag-alala si Coco dahil nahuli na nila si Suyok, saka minungkahi na bumalik na sila kay Lady Anna. Ngunit bago umalis tanong ni Coco kung si Suyok ba talaga ang may kagagawan ng naangyari kay Ayaka. Napangisi naman si Katerina dahil inakala niyang matagumpay ang kanyang panlilinlang. Ngunit nagkamali siya dahil naamoy ni Coco ang lason sa katawan ng kaibigan na mula sa kamandag ng babaeng ahas.